talaga. Kasi ako, isa din ako sa, premature baby. 7 months. Kaya, gusto ko siyang i-share kasi matagal ko na kasi itong kinikimkim sa sarili ko lang. Based lang sa alam ko yung ma-share ko. Ganito kasi yon. Una kasi, year 19, hindi, magpakilala muna ako. Okay. Hi, ako si Yodi. Probinsyana, Bisaya. Okay? Pero yung gagamitin ko ngayon, Tagalog, para maintindihan naman sa iba. Kasi hindi naman lahat kakaintindi ng Bisaya. Okay. From the start, based lang to sa alam ko ha, walang halong chemical to. Pure talaga to. Best lang sa alam ko. Okay? Nung una, 1977, nung ako'y isinilang. Okay. Yung mga magulang ko, lang sila, yung mahirap lang. Isang kahig, isang tuka, kung sabihin natin. Tapos, lang, sa bahay lang ako pinanganak. Tapos, ang malala doon, kasi hindi nga sakto sa buwan, 7 months. Tapos, sa panahon na yun, yung hirap. Kasi, walang kakayanan para i-incubate, walang kakayanan. Kasi isang kahig, isang tukang lang. Tapos, ang ginawa ng mga magulang ko para ako'y makasurvive, nilagay daw nila ako sa isang maliit na karton. Yung karton na kasya lang talaga. Yun ang nagsilbing init sa akin. Nakabalot daw ng lampin. Tapos, for 2 months yun. 2 months. Kasi 7 months. So, kulang ng 2 buwan. Yung 2 months na yun ang proseso nun. Nakasilid sa isang maliit na box. Tapos, yung left and right na side, yun ay may 2 bote na may laman na mainit na tubig. Yun daw ang bali nagpapainit sa kapaligiran ko noon. Kasi kulang nga ng 2 buwan. Tapos, yung 2 buwan na yun, ang laki ko lang talaga daw doon. Parang, yung 1 litro na bote, yun lang daw yun, yung bote ng soft drinks or whatever, basta 1 litro. Yun lang daw yun yung laki ko doon. Tapos, syempre magaan. Tapos, sa hirap ng buhay, yun ang proseso. 2 buwan yun, kasi walang kakayanan nga magpa-incubate dahil sa hirap. Yun lang talaga, paswertihan. Yun nga ang sinasabi, miracle baby. Kasi, hindi naman natin, parang, siya, yung may tendency na mabuhay, may tendency na mawala. Yun. Paswertihan lang talaga. Tapos, talagang, doon ko talaga na, grabe, no? Ang hirap. Mula talaga nung isinilang, syempre sa bahay kaya pinanganak, walang treatment na doktor o wala. Yun talagang, organic lang talaga kung sabihin sa ngayon, Jinse. Tapos, yung sobrang sakitin. Yun pa lang, sobrang sakitin. Lumaki ako, malnourished, talagang payatang butot balat. Yun ang doon, tamang term, butot balat. Ganon lang talaga ka, yun ang talagang sakripisyo doon ng mga magulang ko doon. Nagpapasalamat ako. Kasi ngayon naintindihan ko na, dati hindi ko talaga naintindihan kung bakit may point pa na, may dumating pa sa point na sabi ko talaga, nung medyo naintindihan ko na kasi lumaki kasi ako na yung bully, ganon. Kasi nga, doon pa lang sa pagkasabi, doon pa lang sa yung kulang sa buwan, doon pa lang bully na kasi sinabi nila na kulang-kulang kasi nga kulang sa buwan. Tapos, yun ang nakalakihan ko na ganon sa tuwing
hindi naman natin ang bata, 'di ba? Marami naman talaga mga kalukuhan. Sa tuwing siguro hirap na rin. Sasabihin talaga, doon talaga, bully talaga ako doon sa part na yun na sasabihin na sana hindi na lang kita binuhay, sana pinatay na lang kita, nung maliit ka pa, grabing paghihirap, yung ganun. Pero realidad naman yun. Sa ngayon, naintindihan ko. Pero dati talaga, para talagang sa akin, maitanong ko nga minsan, anak ba talaga ako? Bakit ba ganito? Hindi ko pa talaga maintindihan. Pero sa ngayon, okay na kasi maintindihan na. Sabi ko talaga, grabing paghihirap nun. Tapos sobrang sakitin. May time pa nga na nag-aaral na ako noon, tapos nagkasakit ako. So, yung wala kasing isang linggo noon na, yun sana anuhan ko na, nung medyo malaki-laki na ako, na anuhan ko na nag-aaral ako. Wala talagang isang linggo noon na hindi ako magkasakit. Yung sipon, ubo, tapos, yung maasma talaga. Yun talaga yun. Tapos, lang naman ang gamot dati. Swerte na makabili ka lang para sa ubo, para sa lagnat, ganun dati. Yung herbal lang talaga, yung sa ubo, yung naalala ko noon, ubo, yung dahon ng sampalok, yun ang gamot sa ubo. Tapos yung mamaasim, kalamansi, ganun lang talaga. Organic lang talaga, walang halong kasi nga, yan sa buhay. Tapos, nung mga time na yun, sabi ko, grabe. May time pa noon na nagkasakit ako, tapos yung tatay ko nag-araro, kasi yun ang pamumuhay namin, araro sa Bukid. Oo, nag-araro sa Palayan. Tapos kami lang dalawa ng nanay ko ang natira sa bahay. Kasi yung kapatid ko, dalawa lang kasi kami. Yung brother ko noon, parang pumasok yata. Oo. Tapos kami lang talaga dalawa ng nanay ko. So siguro sa takot ng nanay ko, inatake ako ng asthma. Ubak kung tawagin sa Bisaya. Talagang parang hirap na akong huminga. Siguro natakot ang nanay ko, baka mamatay ako na kami lang dalawa. Dinala talaga ako ng nanay ko kahit na, yung doon sa may nag-ani ng palay. Doon talaga, kasi doon may maraming tao maraming makakita. Doon talagang binuhat niya ako, tapos doon kami habang inaatake ako, may mga nakatingin sa akin. Siyempre maraming ang tao, doon na ako dinala sa maraming tao, siyempre natatakot. Siguro sa ko lang doon natatakot, hanggang malagutan, tapos kami lang dalawa sa bahay. Kaya doon talaga ako dinala kahit na tapos pa naman noon, kasi siyempre nag-ani nga ng palay, tapos ang init, so doon ako dinala para siguro may yung takot nga ba, hindi ko ma-explain kung ano ang term doon. Tapos ito parang grade 5 yata ako noon. Naalala ko noon, tinimbang ako kasi 17 kilos lang talaga ang bigat ko, kasi ang payat nga, malnourished, tapos sakitin. Tapos ko noon, hindi ko na lang talaga basta lumaki talaga akong sakitin. Grabe talaga yung journey ko, itong ko, siguro na ko naman na, nga, kasi kulang nga sa buwan. Diba? Tapos, parang, hindi ko ma-imagine na, grabe ang paghihirap ko. Nag-aral na ako, grabing bully. Kasi, yung pangalan ko pa lang, bully na, kasi yun Tapos itawag ba naman sa'yo na hindi mo naman maintindihan, iibahin. Tatawagin kang Q, tatawagin kang Lola, kasi nga makaluma ka. Yung doktor ako, sabi ko, bakit? Bakit ganun? Bakit parang sa akin lang ganun sila? Yun pala, ngayon ko na lang naintindihan ng akin ako, isa pala yun sa mga nagpapatibay sa akin. Bali, kumbaga pundasyon. Kasi kahit sa bully, hindi ko talaga ma-imagine, wow, bakit ganon sila. Tapos hanggang sa dumating sa high school yata ako na muntik na talaga akong muntik na akong ma-drop out sa klase dahil sa sobrang sakitin ko. Mga
3 weeks or isang buwan yung na ako nagkasakit, hindi ako nakapasok. Siguro dala-dala na sa yung malipasan ng gutom, kasi nga, yung pera, minsan baon, pamasahe lang, ganun. Siyempre, hirap nga. Yun siguro yun, hindi natin naintindihan kasi hindi naman yun napadoktor kasi sa hirap ng buhay, minsan lang mapunta sa doktor kasi walang budget para doon. Pero nung malapit na mag-isang buwan yun, dinala sa doktor, tapos doon, medyo na okay na, pumasok ako ulit. Ako, pero muntik na ma-drop out. Tapos gumraduate, ganun. Grabe ang journey ko, ang hirap. Hanggang talaga ngayon, ang hirap. Tapos, ako ngayon, ang estado ko ngayon, single mom. Sa bagay, medyo na yung anak ko, 17 years old na may na. Pero, pa rin, habol pa rin kung saan ang pang-astos. Hindi ako lang, walang pakialam yung papa niyan. Tuwad ko kung saan na siya ngayon. Bahala na siya sa buhay niya. Basta kami ng anak ko. Yun lang, kung lang, talagang hirap Hindi lang naman single mom, kundi breadwinner. Siyempre, nandyan yung mga magulang ko. Pwede ba naman yun, yung anak ko lang yung sustintuan ko? Ano na yung mga magulang ko? Nandyan pa yun sila. Kaya, kailangan talaga kailangan supportahan. Yung sa akin, wala na nga. Kahit nga purpose, hindi ko na, kung may sabon lang ako, toothpaste, ganon, shampoo. Yun lang, yung pag-aaral na anak ko, yun lang ang ko. Pero yung sa mga luho na, wala na. Isa ako na lang. Yun lang. Yun lang yung routine ko. Kaya, sa mga hirap sa buhay dyan, ngayon nga, yung mga paghihirap ko yan, parang ang sabi ko, nalampasan ko nga yung dati na wala pa akong kamuang-muang, ngayon pa ba? Talagang tawag lang, sa kanya lang talaga. Diyos lang ang may alam. Kasi hindi naman niya bibigay sa atin to kung hindi natin makakaya. Kasi naniniwala kasi ako na ito, siguro ito yung tadhana ko. Never know, maybe next time, ipagkaloob sa atin, wala tayong, hindi natin alam. Pero kung ano ang meron tayo ngayon, yun ang pagtiyagaan natin. Diyan ako, parang natuto ako sa mga karanasan ko sa sobra talagang hirap. Hindi ko na maisa-isa, grabe talaga ang napagdaanan ko. May mga tao pa na mag-look down sa atin, may mga tao pang mag-underestimate sa atin, may mga tao pang wala naman silang kaalam-alam sa mga naranasan natin, sa mga yung napagdaanan natin, pero higto talaga, grabe. Pero okay lang yan. Si God na bahala dyan. Let hand to them. Kaya, sa karanasan ko sa buhay, thank you. Dahil, ito ako, pinatatag ako ng karanasan ko. Mahirap man, pero wala tayong magagawa. Ito yun One day, ipagkaloob sa akin, pero tanggap ko na kaya ko nang magsalita, di ba? Dati talaga, hindi ko talaga, ngayon ko lang talaga ito naisipan na gawan ko nga ito ng video. Malay mo, may ma-inspire sa atin. Hindi natin alam na mas pa pala yung pinagdaanan nila, at least, na i-share natin. Sa Sukmed pa talaga, sinishare. Hindi ko talaga ino-open ko sa hindi ko alam kung bakit. Parang na, lang sa isip ko na kailangan ko itong gawa ng video para may ma-inspired naman. Hindi, yung may mapupulot din na kahit sa sobrang hirap ng buhay, sa mga pinagdaanan, kasi karamihan ngayon sa mga Gen Z, wala susuko na konting kibot lang ng problema, wala sumusuko na Kaya, ang maipapayo ko lang talaga, ang maipababaon ko na, huwag sumuko. Binigayan sa atin, pinagkaloob yan sa atin na sitwasyon, so dapat tanggapin natin. Wow! Huwag tayong, maghanap tayo ng solusyon, pero, natin sa kanya, siya na ang bahala sa hindi natin kaya. Doon lang tayo sa kaya natin solusyonan. Huwag tayong gumawa ng masama, kundi, natin sa kanya, ikaw na ang bahala. Yun, ganun. Kapit lang talaga, walang sukuan. Hindi, uso ang sumuko dito. Kaya, yun lang. God bless. Bye-bye. Thank you.
Goodbye.